Get ready. Drop the beat. So mga brothers, dumayo tayo ngayon dito sa Honda Guanzon, Olongapo City Branch para tignan yung Honda Winner X. Sadly, wala pa raw stock, no? At ito na muna ang iikutan natin ng mabilisan lang siguro. Itong bagong version ng Supremo, itong TMX 150. Ito na yung version 3 mga brothers. Dalawang kulay ang nilabas ng Honda dito. Isang gloss black finish, and dalawang units meron sila rito mga brothers. Ayan, maganda yung black, pero syempre yung original ng TMX na pula, eto pa rin, no? O, di ba? Yan, so ikutan natin yung dalawang kulay na yan para makakita nyo. Sa body design mga brother, ganun pa rin naman yung style ng headlight. Ang nawala lang dito sa pagkamacho ng bagong version ng TMX, yung tangke, medyo lumiit yung shape niya, no? Nawala yung pagkamacho niya. Yung fairings okay sa akin, walang problema, parang nabago lang ng konti, pero same pa rin. Sige po, dan kayo. Same pa rin naman, no? At bago yung style ng kanyang decals, no? To much more look na bagong version nito. Tingnan natin yung black. Kabilang side. No, same din naman pala yung sticker pagka black Finish nga lang, pero kung ako black ang gusto ko, ganda Tapos gagawin mong project, scrambler, cafe racer, di ba? Pero ito mga brothers, business type motorcycle po ito mga brothers. Ayan, kung naghahanap po kayo ng panghabal-habal, pang tricycle, pang sidecar, ito po ang ma-offer ng TMX laban dito sa Barako 175. Ayan. So ito mga brothers, I guess mas gusto ko yung style ngayon ng upuan. Para sa akin, magandang upholstery na nilagay nila rito, parang pang kotse na nga makapal no? At meron ito mga brothers na taas na 782. May kataasan na rin siya mga brothers, no? Siguro mga 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", mamamanage nyo ito na maayos. Pero kung pababa, baka mahirapan kayo. And then meron siyang ground clearance na 165mm. Yan, may kataasan ng ground clearance niya. Kasi panta to syempre mga lubak-lubak ang mga dinadaanan nito. Depende pa sa mga kondisyon, no, ng mga daanan kung saan nyo talaga gagamitin. At meron siyang bigat na dry weight na 121 kg, no? Ito, pag ginamit mo itong pang service, kahit mga 3 anak mo rito, pwedeng isakay basta wag lang bawal sa syudad nyo. Grab bar, I guess ito yung bagong design, no? Solid matte black finish ito mga brothers. Ayan, no? Ano pa ba ang makikita natin dito? Isa pa sa mga gusto ko rito yung kanyang dual analog meter. Ayan, no? Diba? Ang ganda, no? Meron tayo ritong speed meter, yung RPM natin, and then yung fuel meter natin. Good thing yung mga inaangal ng karamihan pagdating sa business type, yung gear indicator meron na rin yan. And then meron tayo ritong ignition key. I think this is ordinary. Nakalagay sa brochure shutter key, pero dito ordinary na lang ito, no? Meron tayong ordinary bolts dito pagdating sa handlebar. Sigurado mga brothers, upright ang riding position natin ito. I remember nung nasakyan ko yung version 2, maganda yung upright nun pagka upright nun sa manibela, no? Meron tayong switches dito na ordinary, busina left and right, no? Low beam, high beam, may flasher ka. Of course meron itong choke dahil isa itong carburetor type na motor. Wala na tayong switches sa ilaw, so magagalit sila papa niyan at sila tito dahil hindi na sila makakapagpatay dahil permi na po itong nakailaw, at yun na rin po ang batas natin. Meron lang tayo ritong electric starting, no, sa kanan bahagi, no? Ang laki ng kanyang handle grip, ganito po, no? For the reference, large po ang aking kamay. I guess kasya dito mga extra large saka double extra large na kamao, no? Ang ating M-bar bakal, good thing. Meron tayo ritong non-adjustable brake lever. Ayan, parehas po yung galvanized para hindi basta-basta kalawangin. Ito nga yung tangke niya na merong 10 liters fuel tank capacity, no? Medyo lumiit talaga no? Ito lang yung ko dito, lumiit yung tangke, no? Pero sa forma, nandun pa rin naman. Yun lang, nawala yung pagkamacho talaga ng tangke. May side mirror tayo rito na standard, lip type yan. Ayan, kita ba ako?
Di ba? At then ang ilaw natin dito is a halogen headlamp. I guess ito pa rin naman yung forma ng TMX, no? Hindi nila ito binago. Meron tayong port boots dito pagdating sa kanyang front telescopic port. Turn signal lights niya, flexible naman yan, so walang problema. Okay, no? Pero bulb type ito, halogen yung ilaw natin dito sa headlamp. Park type niya, bulb type din, no? So bulb type siya, wala siyang LED mga brothers dahil Panta bikes ito. Malaki yung gulong nito mga brothers, nasa 18 ang kanyang rim, no? Tube type yung kanyang goma at meron itong 80 by 100 na tire size, branded by MVP. Japan ito pero made in Philippines. Japan na brand siya. No, pero dito na rin made, no? Naka drum brake tayo rito. Ang ganda ng hub kasi ginawa nilang itim na nakasunod yung kulay. Going naman dito sa likod, meron tayo ritong dual shock na adjustable. Dalawa yan mga brothers, no? Hindi siya nakadalawang pares na ano, pero I guess kaya na nito magkaroon ng sidecar kasi talaga nakadesign ito para lagyan ng sidecar. Alright, maliit lang yung plato natin dito. I guess pwede nyo palitan to na mas malaki kung talagang mga kargahan nyo sa mga kargahan nyo siya gagamitin, no? 18 rin yung rim natin dito na 90 by 90 naman yung size. I guess parehas lang sila ng laki. Binago lang ng konti talaga yung size, pero kung titignan nyo halos parehas lang sila ng laki. And then pwede rin kayo rito mag oversize. Yan, wala siyang problema, no? Taillight natin dito, squalado lang na ordinary na bulb type din. Turn signal lights din natin dito, good thing flexible at bulb type din yan. Mahaba naman yung fender, lagayan ng plaka. Okay? Alright mga brothers, dito naman tayo umikot sa itim na TMX. Okay, ito yung makina mga brothers. Ayan, 150cc yan mga brothers, no? Meron siyang 5-speed na rotary ang kanyang pattern pagdating sa cambio. So meaning dagdag bawas, no? Puro pataas, puro pababa. Okay? Good thing meron tayong kickstart dahil isa itong business type motorcycle, no? Air cooled dito mga brothers dahil mababa lang naman ang compression ratio nito. So wala naman kayo po problemahin, baka mag-overheat o ano, bla bla bla, no? Nako, lumaki na tayo sa tricycle. Wala pa ako nakitang tricycle na naka-liquid cooled. Lahat yan umaasa lang sa bigwas ng hangin. So meron tayo mga brothers. Na 8.2 kilowatts pagdating sa kanyang power na dulo, and then meron tayong 11.6 Newton meter of torque pagdating naman sa lakas ng arangkada. I guess tamang-tama na ito para sa isang Pantra bikes. At the same time, malakas naman ang makina dahil ito ay isang Honda na motor, no? Very reliable at matagal na natin pinagkakatiwalaan pagdating sa larangan ng business type motorcycles. So mga brothers, meron siyang cash price na 81,900 pesos. Ngayon kung kukunin mo ito ng terms o hulugan, magda-down ka lang ng 6,800, and then meron kang libre daw na Kobe products. Ayan, for 3 years meron siyang monthly na 4,200, and then meron siyang rebate na 200 ata, hindi ako nagkakamali. Ayan, for 36 months yun mga brothers, ha. Alright, so mga brothers, i-comment nyo naman kung anong masasabi nyo dito sa bagong version ng TMX Supremo. Ito nga daw yung version 3, no? At pag-usapan natin yan sa comment section. Kung okay ba siya sa kanyang presyo, yung features niya, di ba? Yung mga nakagamit nito, yung mga user nito, okay ba siya? Tumatagal pa rin ba katulad ng dati? Lalo na yung mga nilagyan nila na sidecar. Pag-usapan natin yan sa comment section. Once again mga brothers, huwag nyo po kakalimutan i-follow ang ating page at i-share nyo na rin po, no, kung dito kayo sa Facebook nanonood. Kung dito naman sa YouTube, huwag nyo rin kakalimutan i-share ang ating episode. Mag-subscribe na kayo at click nyo na yung notification bell. Okay? So maraming salamat mga brothers. Ride safe and cheers!